Hi guys, so let's have a chill night ride, and I'm here to talk about the things I hate about the SRV 200. They're just minor issues or di naman issue. Uh, First one, for example, is the SRV 200 doesn't have a center stand. Kaya kapag I am cleaning the chains, di ako makapag linis ng mabuti kasi nakalapat nga sa ground yung both wheels. And isang factor yun not having a center stand kasi syempre mahihirapan ka talaga maglinis ng kadena. And of course, the second one, yung turning radius ng SRV 200 na napakaliit. Hindi nga siya nag 180 degrees halos. Siguro 160 degrees lang. So, ayun. Isa yun. Kaya kapag every time naliliko ako sa mga maliliit na space, rather sa mga spacious naman, kahit spacious sila, kailangan ko pa rin umatras para lang makuha ko yung tamang liko. The third one for me is yung signal lights sa likod. Since always nakailaw yung color red na lights sa signal lights, kapag umaga kapag nag-signal ako, mahina yung visibility ng color orange na light na take over siya ng red. Pero sa gabi naman, okay naman since gabi. Pero yun, issue yun na kapag sa umaga yung signal light di makita-kita. So ayun, another one, yung vibration ng SRV 200. Although di naman siya major na issue for me. Kapag long ride, I just make sure na hinihigpitan ko yung mga bolts, especially yung mga malalaking bolts, kasi syempre ayaw ko mawala ng bolts during the long rides. And ayun, the next one is the gear shifter nito ng SRV 200, which is made of alloy. Yung iba ay napuputulan. Teka lang. So, napuputulan yung ibang owners. That's why, before pa ako maputulan, bumili na ako ng 2 pieces na gear shifter. Honda Long. Dito lang sa Speedtech dito sa amin. Bili mo na akong gamot. Kasi ako'y ina-allergy. So ayan, ipakita ko sa inyo yung lights.
So another thing that I hate dito kay SRV 200 is yung gauge niya sa gasoline. This one, di ko alam if accurate ba siya, kung accurate ba talaga siya, kasi minsan for example, kakapagas ko ba lang, and kunyari full tank, at mamaya biglang magbabawas ng halos 1/4, tas mamaya naman is babalik. That's why hindi siya, although sometimes okay naman siya, pero syempre isa rin yun kapag maglo-long ride ka, lalo na kung malayo yung gasoline station, mapapaisip ka if need mo na ba magpagas or meron ka pa ba. Ilang beses na nangyari sa akin na nagpagas ako at full tank pa or almost full tank pa, na akala ko is kalahati na lang or 1/4 na lang yung tira. So yun, isa yun. So ano pa ba, yes, yung isa, although di naman siya problem sa akin, yung stock side mirror ng SRV 200 na napaka tangkad at napakahaba na di bagay. So yun, pinalitan ko siya ng mas mababa. Ayun, and visible pa rin, although di naman lahat, syempre depende naman sa choice if ano yung gusto. So I think yun lang. Before you get a SRV 200, I hope na mapanood mo to. Personal opinion ko lang naman, nasa sa inyo pa rin if yung gusto ko is ayaw nyo or vice versa. Just want to help kung I just want to help the new owners or yung mga magbabalak na kumuha ng SRV, kung ano yung mga things na ayaw ko. So ayun, bumili lang ako ng gamot at nag-ikot na. Also, maybe on my next vid, I will be changing my front tires. Bumili ako ng 110/90/17 for the front tire. Nakita ko yung iba 120/90/17. Di ko na yun ginaya kasi kinailangan nila ng fender extension or nagpasadya sila. Kaya 110 na yung kinuha ko para sana magsakto. I will make a video of that kasi masyadong maliit nga yung gulong ni SRV 200 natin. So yun guys, ingat-ingat tayo dahil na patapos ng taon, marami nang huli ulit, kaya ako always naka-silencer na. And nung isang araw nagtry ko ibalik yung stock muffler, stock exhaust, and ayoko talaga. Pero ipapapalit ko siya pag babalik na ako sa work kasi ayaw ng tatay ko, ng father ko na naka-muffler ako kasi takot siya sa huli. So yan lang guys. Thank you so much for watching and have a great night, have a great day.